Para siyang diwata sa gubat. Nainlog na yata ako. Kung nilagyan na ng tracking device ni Johnny, yung tinatagong 200 billion ni Francis Kim, malalaman natin kung saan yung dadalhin. Pero sir, bakit kailangan pa natin kunin ang pera ni Francis Kim? Hindi naman natin to ginagawa para sa pera, hindi ba? Ipapadala natin yun sa anak niya para malaman niyang yun ang perang ninakaw sa school. Siya na ang bahalang kumilos para doon. Kay Prosecutor Jiro Kim? Oo, at babantayan din natin ang susunod niyang hakbang sa kaso. Tingnan natin kung paiirali niya ang pagiging alagad niya ng batas o ang pagiging anak ng isang taong nagnakaw ng pera sa kaban ng estudyante. Huwag siyang magkakamali. Dahil nandito tayo para siguruhing tama ang magiging desisyon niya. Hindi niya magagawang basta itago ang ganong kalaking halaga, lalo na kung malalaman ito agad ng taong bayan. Sila mismo ang magiging konsensya niya dito. Malamang alam na ni Papa ang tungkol sa pera. At dahil doon, kailangan natin kumilos. Mahirap na. Johnny, alam mo, kung ako tatanungin, magkasundo na kayo. Sandali. Ano bang klaseng magulang ang papa niya? Masyado ba siyang strikto? Yun bang dahilan kung bakit iniwan siya ng mama mo? Alam ba niyang ikaw ang gumagalang city hunter? Oo, alam niya. Kaya lang, sila mismo nagkakagulo. Nakakapagod din eh. Kung ganon, posible na papa mo ang kumilos para patayin si Congressman Lee. Tama ba ako? Johnny, hindi gumagalaw ang pera. Malamang bukas pa niya balak ilipat yun. Kailangan nating i-monitor ang kilos ni Kim. Ay, ito na naman tayo sa pagbabantay. Ibaba ang tuition! Tuparin ang pangako! Ibaba ng 50%! Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Mga mababatas, kumilos na! Karapatan ng estudyante, ibigay na! Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Ibaba ang tuition! Tuparin ang pangako! Ibaba ng 50%! Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Nalulungkot din ako. Alam kong gusto niyo makapag-aral. Pero dahil sa taas na matrikula, nandito kayo tayo ipaglaban. Ang ating gobyerno ay wala pa rin sagot sa mga hinaing na matagal na nating idinadaing. Kasama niyo ako na nakikiusap. Kanina lang, sa Board of Directors, nagbitiw ako ng salita para sa kapakanan ng lahat. Pumayag silang pagbigyan ng scholarships na magagamit yung lahat. Ipinangako rin nila na dadagdagan pa beneficiaries nito nang marami pang makinabang. At ako naman, hindi pa rin ako titigil sa pagtulong hanggang makita ko kayong lahat na pumapasok muli. Nakikiusap ako na itigil niyo na muna ito. Hindi ho pwede. Alam namin ang hirap ninyo, Chairman. Pero kailangan kumilos din ng gobyerno. Dapat ngayon na. May binitiwan silang pangako sa amin. Yun lang ang hinihingi namin tula ng iba. Kaya, hindi po kami titigil. Kung yan ang desisyon ng lahat, hindi ko kayo pipigilan. Sana lang, huwag niyong pabayaan ang sarili niyo. Kumain kayo sa oras. Salamat sa oras niyo. Para sa kunting barya lang na gagamitin nila, makakapasok na sila. Tapos ngayon magre-reklamong mataas daw. Kung hindi nila kaya, huwag sila mag-aral dito. Mamundok na lang sila. Maraming nakapila. Maraming mayayaman na handa magbayad ng tuition na school na ito. Parang napapaling na si Mr. Kim. Ilang beses na natin na-check ang wiring niya at kung may hidden camera, wala naman talaga eh. Hayaan mo na, kumikita naman tayo na walang ginagawa eh. Kung sa bagay, napapamerienda pa tayo ng libre at masarap. Kumikilos na nga si Francis Kim. Sir, excuse me po. Teka, sino gumawa nito sa cable ang telepono ko, ha? Yung cleaning lady, sir. Hindi po sinasadyang nabagsakan niya na mabigat. Kaya pinalitan na namin agad. Sila mismong dapat yung pinalitan. Kailan pa nangyari ito, ha? Sinabi kong ayaw ko na may cable o broadband dito sa kwarto. Madaling matap ang mga cable. Ako na pong bahala. Ayusin yung pagtatrabaho ninyo. I-check yung lahat. Hindi porket nandito kayo araw-araw. Magiging relax tayo.
Siya nga pala. Anong oras ang dental appointment ko? I'm from the U Dental Equipment Company. May 2 false teeth dyan at tools na gagamitin. Pakicheck naman. Okay naman lahat. Iwan ko na yan, eh. Hello, sir. Open your mouth, sir. Tapos na po tayo. Mukhang maganda sa pakiramdam, ha? Nawala na rin yung sakit. Hindi na ho sasakit yan, sir. Maraming salamat, Doc. Sir, kanina ho, may tumawag sa office natin na gusto mag-donate ng pera para sa scholarship fund. Gusto daw ibigay ng personal sa inyo. Personal niya pang ibibigay? Changbari sinasuri suri na suri susuri sama suri suri ma suri suri. Ma'am? Pwede po bang umalis muna ako para bumiyahe sandali? Malayo ba ang pupuntahan mo? Sasaglit lang ho ako sandali sa Seoul. Mahina ang katawan mo kaya bumalik ka kaagad, ha? Opo. Ano? Susan Lee is missing? Yes, sir. Bigla na lang siyang nawala nung araw na dinalaw niyo siya sa ospital. At dahil wala siyang pamilya o kamag-anak, wala rin makalocate sa kanya. Nawala siyang parang bula. Nabanggit niya sa akin noon. Dating presidential guard ang asawa niya. Sorry sir, wala ho ako makitang Andrew Park sa listahan ng mga presidential bodyguard noong 1983. Sigurado ka ba? Yes sir, tinignan ko na rin ang personal files ng employees noon eh. Sa tingin mo, posible naman nag-delete ng personal file niya? Pwede ho, pero hindi ako sigurado. Sinabi niyang kasama siya sa Ongsan ng presidente dati. Pakikuha naman ang damit ko sa clinic ni Clarice, please. May hinahanap kasi akong babae. Sana matulungan mo ako. May kilala ka ba na nanakin? Maganda rin siya at mabuti, pero hindi kasing ganda mo, Doc. Kilala mo ba siya? Hindi eh. Hindi familiar ang name niya. Sir, anong style ang hinahanap niyo? Mga pambahay lang sana. Pwede na to. Pero hindi naman to pambahay, sir, ng babae. Medyo bading nga, no? Ito na lang, miss. Oh, ito pa. Ayan, mabuti pa. Isama mo na yan. Ito pa. Oh, saan ang galing ang mga to? Magagamit ko ba tong pambahay? Bahala ka na. Wala na eh. Nandun lang yung mga damit ko sa clinic ni Clarice. O sana, kumuha ka sa bahay. May naghahanap siya sa clinic ni Clarice kanina. Kaya hindi ako tumuloy. Pagtsagaan mo na yan. Saka isa pa, ako nang pumili ng mga yan para hindi mahalatang masyado kang malit, walang korte ang katawan. Magugustuhan mo yan. Hindi ko alam kung nagpapakyut ka, pero para kang si Longlegs. Siya nga pala, alam mo bang si Attorney Kim pala yung kapenpal ko noon? Nalaman ko nung isang araw. Gulat na gulat nga ako eh. Sa tingin ko, hindi niya tayo tatanggihan kung sakaling humingi tayo ng tulong sa kanya kay Francis Kim. Lalo na kung malalaman niyang kinidnap ako ng taong yun. Ano ba? Hindi mo ba alam na si Jiro Kim ang bumubuntot sa akin? Ay, hindi ka ba talaga nag-iisip? Paano mo ako tutulungan kung ganyan na decision making mo? Nagsuggest lang naman. Ang dami mo kagad sinabi, grabe ka. Johnny! Johnny! Ginamit mo ba to? Hindi to sabon. Shampoo to. Gusto mo subukan? Gusto ko sana kaya lang hindi ko magalaw ang balikat ko eh. Talaga? Tutulungan kita. Halika, samahan niyo tayo. Bakit ikaw tutulong sa kanya? Eh di ikaw na lang. Talagang ako na lang. Bakit gusto mo isigaw? Pwede mo masabihin ng maayos eh. Akin na nga yan. Maligo ka nga mag-isa.
Nakakatawa ka. Ngayon ko lang nagawa ganitong trabaho ah. Ito pang area na to. Oo na. Grabe. Dito pa. May masahe pa, ah. Ang lamig naman nun. Anong ginagawa mo? Magsalita ka nga. Ano ba? Di sinashampuan kita. Ano ba? Ano ba? Masakit sa mata yan, ha? Ano ba? Gusto mo kulitan, ha? Ano ba? Bawal ako mabasa! Akala mo hindi ako gaganti, ha? May wiretap ka na raw kay Francis Kim. Kumusta na? Nakata sa ipin niya. Talaga? Ano sabi? Pasok. Siya po ang anonymous donor natin, sir. Good morning, ma'am. Igawa mo siya ng kape. Yes, sir. Huwag na kayo mag-abala. Sandali lang ako, hindi ako magtatagal dito. Yung password ng account, nakasulat sa papel na nandyan. 1 billion mo yan. Nanggaling yan sa mga pinagbentahan ko mula pagkadalaga. Pero malaking bahagi ng perang yan galing sa sponsor ko sa Amerika. Gusto ko i-donate yan para sa mga estudyanteng gusto makapagtapos ng pag-aaral at sa mga gusto makapasok sa kolehiyo. Masyadong malaki ang halagang yan. At alam kong mahirap para sa inyo ang gagawin ninyo. Hindi ko na rin naman magagamit yan dahil bilang ng oras